Hello po. Ngayon may good news na naman ako sa inyo. And very good news talaga ito. Ito yung isa sa sinasabi natin na turn around developments sa move or sa kwan ni Mayor. Pag-angat niya ni Mayor Isko, pag-angat niya sa political world and political power. So, ito po ay yung pagsali sa kanya or the jumping to the Action Democratico Party by a very strong PDP Laban candidate or PDP Laban leader sa Mindanao. Ang tawag ko po sa kanya ay Political Dragon Slayer. At later on, sasabihin ko po kung bakit ganon siya kalakas sa Mindanao. So syempre, ito po si Maguindanao 2nd District Congressman Esmael Toto Mangundadatu. Si Toto Mangundadatu, na isa rin kaibigan ko po, in fact dating kliyente ko, pero well respected po siya sa Mindanao. Kaya nga po, malaking big loss or malaking kawala talaga ito sa partido ni President Duterte. Lalo na, siya ay sa Kusi Wing pa naman ang kanya, ang membership niya. So, isa na rin po ito senyales na talaga naman yung mga malalaking politiko, yung politiko na may sinasabi natin command votes, yung isang salita ng lina, kung gaano kalaki yung nila, yung distrito nila or gaano kalaki yung mga populasyon nila, susunod sa kanila. Kasi ito po, yung mga Muslim brothers natin, kagaya ng asawa ko na isang tausug, they do vote together po. Yung parang kung sino nag-decide sila suportahan, they vote as a group. Parang block voting po na ginagawa nila. Kumbaga, ganon ka-influential yung mga leaders nila sa kanila. Sa ibang region, it doesn't work po na kung sino ang kandidato ni mayor, ni governor, o ni congressman, hindi automatically ganon ang ganon ang iboboto ng mga tao. Pero dito sa case sa Mindanao po, ganon po, kasi galing sa Buanga City po ako, alam ko yan po. So, hindi lang siya, dinala pa ni Congressman Mangundadatu 4 members ng clan niya. So ito pa rin po, malaking bagay po talaga ito. Yung dinagdag pa niya po yung puwersa ni Mayor Isko, na kasi ito po, yung clan members niya, may influensya rin po sila at may mga followers rin po sila sa mga grupo nila. So dinala niya po itong si board member King Mangundadatu, Maguindanao board member and candidate Ismael Tisoy Mangundadatu, candidate for councilor by Mariam Mangundadatu, at syempre po yung asawa niya they were recently married lang po, si Sharifa Akil Mangundadatu, na pang-anim na asawa na ata ni Toto Mangundadatu, na tatakbo po siya as governor sa Sultan Kudarat. So, nakikita nyo po, yung asawa at mga kanya kamag-anak may political power. Ito naman po si Sharifa, tulad sa nakikita nyo sa picture, wala ka duda-duda po, magdadala rin ng star power. Tulad sa sinabi ko po sa mga previous video, malaki rin ang role nito si Sharifa Akil. Kasi sa nakikita nyo naman po sa picture na ito, talagang maganda siya at talagang makakadala talaga siya ng star power. Kasi siya naman po ay former candidate ng Mutya ng Pilipinas 2018, and then na-crown nga po siya as Mutya ng Pilipinas Asia Pacific International noong 2018 din po sa Mall of Asia.
at nag-represent rin siya po sa Miss Asia Pacific International on the same year. So, di ba po, sa mga past video po, sinabi ko na malaki rin ang factor or malaki rin ang hatak ng star power po or celebrity power sa isang kampanya. Kasi po, sa ayaw natin o sa gusto, wala pa po talaga political maturity ang mga Pinoy. Kaya nadadala pa rin siya hindi sa political platform or performance ni Senator Bong Revilla, kundi the mere fact na artista siya at gwapo siya. So, kumbaga, well, gusto nila yung whole package, hindi lang kwan, and then nadadala pa rin sila sa mga biro-biro ni President Duterte noon at biro-biro ni Bato de la Rosa. So, ganun po, si Lito Lapid, yung star power niya. So, dagdag kwan ito po, dagdag plus factor ito kay Mayor Isko sa partido nila po. So, ang maganda po dito, si Toto Magunda Datu ay napaka-powerful po na recently nag-join siya sa Moro Islamic Liberation Front. And then may partido po sila, political party. So sumali siya sa United Bangsamoro Justice Party. So milyon-milyon po ang command votes dito. Kumbaga, pwede na natin i-combine hindi lang yung boto ni Toto Magunda, hindi lang yung command votes na ni Toto Magunda Datu, dadalhin rin niya po yung command votes ng Bangsamoro. Halos buong kwan na ata po, Southern Mindanao, kontrolado nila. Ganon nga po yung kwan, yung shifting of alliances po. Yung kwan po, yung si Toto lang po, napunta tayo doon sa voting command or voting population or command votes. Si Toto lang po, ito sa 2020 pa lang census, meron na siya 1.3 million command votes na maibibigay kay Mayor Isko. So, lahat po ito madadagdagan para bumuo ng talagang solid pro-Isko and Willie Ong vote na palakasin talaga yung nila, yung campaign nila. Si Toto po, congressman ng Maguindanao at governor ng Maguindanao noong 2010 and 2019. And then ngayon po, yun po, babalik siya sa pagka-governor. Makikita po natin na gaano kalakas siya sa PDP laban at gaano siya kaimportante or yung pamilya nila po, gaano kaimportante. And kumbaga yung mga Dutertes talagang dependent sa kanila para to bring in the votes from their area of Mindanao. Ay yung fact po na yung kapatid niya si Dong Magunda Datu ay napili po ni Sara Duterte sa hugbong party niya hindi 2019 senatorial election. Hindi lang nga po nanalo, pero the fact remains na isinama siya o ginawa siya Muslim representative sa line-up ni Sara na tatagbo ulit po. Talaga, tatagbo ulit. So, this means na talagang yung Magunda Datu are really a force to reckon with. And ngayon po, napunta na itong puwersa kay Mayor Isko. And then, yung kandidatura for governorship ni Toto ay back up pa po by Bangsamoro Interim Chief Minister Murad Ibrahim. Syempre po, kung sasabihin ng Bangsamoro Chief Minister na itong iboboto natin for sure, kung sasabihin niya dito tayo kay Toto, dito tayo kay Mayor Isko, wala na po. Ito na po yung isa sa mga turn around period talaga po sa political growth at saka strengthening of the Isko Moreno Willie Ong tandem for the 2022 presidential and vice presidential election. So, di ba po parati ko sinasabi na
politics is addition. So ito po, big addition talaga because yung mga Magundadato po, they really, kumbaga, sila po yung Duterte, kung yung mga Duterte, ganun ang impluensya sa Davao, sila rin po, ganun rin ang impluensya nila sa Southern Mindanao. So, ito po, we welcome this development and no doubt po, yung ngayon na marami sinasabi na mahina si Isko sa Mindanao, ito po ang this flies in the face or parang sampal po ito doon sa sinasabi na mahina po si mga trolls lang yun po, mga vloggers lang yun po, mga fake news maker lang yun po galing sa Manila. Pero si Toto po mas alam niya, at saka yung limang yung kaalyado na dinala niya, yung mga kamag-anak niya, pati asawa niya, sila po mas nakakaalam kung sino ang gusto ng tao. Kasi po, yung mga politiko, two ways yan sila na pupunta sa isang presidential candidate. Two ways. Isa po, decision nila. And then po, yung decision nila, itetest nila sa tao. Siyempre, tatanong nila yung mga Muslim po, yung mga Christian doon sa lugar nila, sa Maguindanao. Kung susuportahan namin si Isko, okay ba sa inyo? Kung tatakbo kami sa party ni Isko, iboboto nyo pa ba kami? Kasi mahirap yun po. Nagsuporta ka sa isang partido, at saka dahil sa ayaw ng constituents mo, yung presidential candidate mo, baka pati ikaw hindi iboboto. So, malaki po ito. So, dalawa, sila mismo, nakita nila yung performance at saka yung honesty at saka yung solid na programa ni Mayor Isko sa Manila, nagustuhan nila. And then, nung tinanong nila yung mga tao nila, yung 1.3 million command votes nila, karamihan sinabi, ka-Isko kami. So, ito na po. Ito po yung pilit na minamaliit or binabaliktad ng mga trolls, ng mga sila Percy Lapid, sila sino pa dyan, mga Banatbay. Remember po, ito mga tao, pareho sa akin, vlogger at social media managers po, pero wala kami po command votes. Wala kaming command votes. Hindi namin hawak yung mga boto nyo. Kayo, you have your own mind. Siyempre, pwede namin ma-influensya kayo, pero hindi yung tulad sa mga ito, medyo dahil sa tagal nila sa pwesto at yung iba medyo takot sa kanila, yung iba iniidolo sila, so susuportahan yung mga kandidato nila. So yung mga trolls at vloggers po, huwag kayong maniwala dyan. Malakas na malakas si Mayor Isko sa Visayas, Mindanao, and the whole of Luzon. Ang katibayan niyan, ito po mga political dragons na sumasali kay Mayor Isko. Later po, this is just the first part kasi medyo humaba na tayo dito. Sa second part, sasabihin ko po bakit tinawag ko na political dragon political dragon slayer kasi siya ang napatumba yung isang political dynasty sa Mindanao at bakit po kasama kay Magundadato marami pa mga ibang politiko na Luzon, Visayas, and Mindanao na sumuporta na rin kay Mayor Isko. So again, thank you for watching. Let's please share this post sa mga sumusuporta kay Isko at saka mga DDS na sinasabi na walang suporta si Mayor Isko sa Visayas and Mindanao. And please ask them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And thank you very much for joining me in this discussion and see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocom, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.